ligutan sa hostile witness na si disbursing officer Acosta, no? Katulad ng gustong gawin ito ni ni ligutan kay Acosta, gusto niya pong palabasin na may illegal po na ginawa. Yun naman po ang gusto nilang gawin, di ba? May illegal po na ginawa si Acosta sa pagdi-disperse po ng pera. Paulit-ulit si ligutan, gusto nyo po niyang sabihin na illegal yung ginawa ni Acosta na pagbibigay ng pera kay Colonel Lachica. Pero simple lang po ang pagpapatunay na hindi po alam ni ligutan yung patakbo po sa disbursing, no? Okay, ang trabaho po, i-disburse niya yung pera at siya po kasi yung mag-report kung paano nagastos yung pera. Malinaw na malinaw po, dinisburse niya po, no? Pinagpipilitan kasi ng prosecution, lalo na po to si ligutan, pinagpipilitan niya kasi na kinakailangan si Acosta mismo, yung ang meaning niya pala ng disbursing officer, siya mismo yung bibili, siya mismo yung mag-aabot. Yung mga binabanggit, ginamit na naman po nila yun pong aliases, no? Naghanap na naman ng mga alias. Tapos po, yung mga aliases na to, parang pinalalabas na hindi mga tao. Opo, alam na po ng mga Pilipino yan. Wala na kayong maloloko dyan. Kaya nga po confidential eh. Confidential. Pero believe po ako, nag-stick po si Acosta dun sa tunay niyang ginawa. Talagang pag alam mo yung ginawa mo, alam mong sumagot eh. Di ba? Ang sinasabi niya, ako disbursing officer. Dinisburse ko kay Lachica. Tinatanong siya, paano ka nakatiyak na tama yung paggastos ni Lachica? Paano niya malalaman yun? Pero tama pa rin po. Hindi pa rin po niya napahamak. Wala pa rin po siya napahamak. Si Lachica po ang makakasagot sa inyo kung paano niya ginastos yun. Hinanapan mo ba siya ng OR? Sinabi po ni Lachica, ito ay confidential. Pati ang paggastos, confidential. Call po yan ni Lachica at ng Vice President ng Pilipinas. No? Kinakailangan, ipatawag niyo si Lachica kung gusto po ninyo talagang malaman. Kung ako po yan, bakit ayaw niyo palang ipatawag si Lachica? Kasi masasagot ni Lachica kung saan niya ginamit yung pera. Bakit si Acosta ang tinatanong nyo kung paano ginamit si Lachica? Bakit nyo tinatanong paano ginamit ni Lachica yung pera? Sigurado ka bang tama yung pinaggamitan? Pinagbatayan ni Acosta, tama po yun. Ang pinagbatayan niya po yung report ni Lachica. Nakagawa ba ng report? Paano ginastos? Nakagawa po. Ang sinasabi nila, no? Ang sinasabi po nung prosecution, panay pahiwatig na paano kung napunta yan kay BP Sara, nariyan na naman tayo. Yung pinag-uusapan katulad nung yung overpriced na pabahay, anong tawag doon? Safe house. Paano nyo nalaman na overpriced yung safe house? Safe house nga. Paano nyo nalaman na umupa lang yan ng pangkaraniwan? Naintindihan nyo? Uupa lang kaya yan sa tingin nyo ng pangkaraniwang, yung mga safe house kaya sa tingin niyo sa apartment lang po na maraming makakita? Baka ang batayan nyo ng mahal ay pang-apartment. Sinasabi nyo na ang mahal naman na nagasto sa safe house. Hindi po ba? Baka sa exclusive subdivision yung safe house na yan. Hindi nyo po ba naintindihan? Hindi
Hindi po yan nyo pwedeng ibatay magkano yung rate ng mga apartment sa BGC. Paano nyo nalaman na mahal? Nanggit na naman yung salitang scam. Hindi ba ito'y pang-scam? Sa totoo lang po, wala po talaga silang ebidensya. Kayo dapat nagpo-provide. 'Di ba? Ang sinasabi nila, wala kang ano, 'di ba? Wala kang katibayan. Wala raw katibayan na dala-dala si Acosta ngayon. Wala siyang katibayan na maipapakita na wasto yung paggastos. Eh di kayo maglabas ng hindi wasto ang paggastos. Tandaan po ninyo, yung prosecution dapat na nagpapatunay na may krimen. Pag hindi nyo napatunayan na may krimen, dapat i-dismiss yung kaso. Ang paulit-ulit kayo sa unusual. Unusual. Sa tingin mo ba na ibigay ito kay ano? Ay di patawag nyo yung tao na yun. Si Langit-ngit. O patawag nyo si Kain Puday, kung sino man yung gusto nyo ipatawag. Sabihin ni Puday na hindi siya nabigyan ng pera. Utang. Hindi po ganyan yung paglilitis, no? Ang prosecutor po ang magpapatunay dapat na may kasalanan yung pinagbibilangan nila. Ano ang ebidensya nila na ipakita? Wala. Ginigipit lang nila ng tanong. Sinasagot naman sila. Na-disburse mo ba ng maayos? Bakit mo binigay kay La Chica? Paulit, inaalaw ni Chis Escudero, baka magkamali eh. Si Chis Escudero parang abogado na ng prosecutor eh. Ginigipit na rin si Acosta eh. Bakit nakikigipit ka kay Acosta? Mabuti na lang, alam ni Acosta yung sinasabi niya. Hindi, crazy, hindi yan isasama, hindi ito, dapat testigo. Sa tingin kasi nila, si Acosta, mahina kokote. Yan. Baka mali-mali yung isagot. Kasi yung mga sinagot niya doon, yun yung pinagbabatayan nila eh. Ito yung sinagot ni Acosta dyan. Nung tinanong yan doon sa House of Representatives. Yun nga tanong natin, bakit hindi nila ipatawag o gawin testigo para kung ano, testigo. Bakit hindi nila gawin testigo sila Chica? Doon ako nagtataka kasi kayang sagutin nila Chica kung saan niya ginastos yung pera. Eto kasing mga to, ang papalabasan lang nila unusual, hindi ito pangkaraniwan. Wala pong kasong unusual. Hindi po paglabag sa batas ang hindi pangkaraniwan. Inuulit-ulit lang nila yan eh. Unusual to. May mga tanong pa na, sigurado ka bang, paano mo na, so hindi mo alam kung napunta yan kay BP Sara. Pucha, foul na yun. Mahina lang mag-react yung abogado natin eh. Oh. Wala naman pong sinasabi na illegal na ginawa si Acosta. Wala rin naman po si Acosta, hindi po nila napiga na magsabi si Acosta na may illegal na ginawa si La Chica, may illegal na ginawa si BP Sara. At kasi gusto po nila yan lituhin dahil alam nila na mga bugok maraming senador. Baka malito nila yung mga senador. Huwag nyo pong maliitin yung mga senador. Dahil hindi po magiging senador yan ng mahihina. Nanalo nga yan eh. Binoto nga ng milyon yan eh. Siguro may mahina dyan si Risa Hontiveros lang. Pero the rest marunong po mag-isip yan. At pinapakita po ninyo na wala talaga kayong ebidensya. Wala naman silang ebidensya. Sila po dapat ang magbigay ng ebidensya, hindi po si Acosta. Si Acosta po, wala po siyang nasabi na ikapapahamak ni BP Sara. Oh. Ano po yung nasabi ni Acosta na ikapapahamak ni BP Sara? Wala. Ano ang sinabi na Acosta na illegal? Wala. Wala pong illegal. Walang illegal sa 11 days. Inuulit-ulit lang. Alam mo ba na gumastos ng 1 million a day o kung ano pa man?
Dahil dyan sa bahay, mahigit 1,000,000 isang araw. Ano naman? Illegal ba yun? Hindi po pwede na unusual lang. Hindi mo ba nakikita ang unusual? O demanda nyo siya ng unusual, yung pangalawang Pangulo ng Pilipinas, tanggalin nyo dahil unusual. Kaso po ang sabihin ni kaso sa unusual. Paulit-ulit. Pinipiga nila si Acosta, baka magkamali na sasabihin. Tama yung sinasabi ni Acosta. Di ba? Binigay ko yan sa security officer dahil siya nakakaalam kung paano gagastusin. Mo naman, galing yan sa security officer, tinanggap ko yung mga dokumento. Hindi siya pumapayag na sabi-sabi lang. Gustong palabasin na sasabi-sabi lang nila chika, pumayag na. Hindi po, may dokumento. Walang OR, wala pong OR. Ano ngayon kung walang OR? Bawal bang acknowledgement receipt sa confidential fund? Ang ginagawa ng mga to, gusto nilang gawing normal yung pag-disburse ng confidential fund. Hindi po siya normal na budget. Ang normal budget po yung mga business taday, yung mga libreng sakay, at saka yung tree planting. Yan po yung mga normal budget. Ngayon, ang tanong, bakit sa mga normal budget, wala silang makitang unusual? Bakit hindi nila makita na may unusual doon sa paggasta sa normal na budget? Ibig nyo sabihin, magnanakaw si BP Sara pero sa confidential fund lang? Tandaan po ninyo, ang magnanakaw, wala pong pinipili yan. Kung magnanakaw si BP Sara sa 16 million, alam nyo ba na alam ni BP Sara kung paano nagnanakaw yung mga tao? Hindi ba siya ang una nag-expose na hinihingian siya nung pagpapatayo ng building sa DepEd? May nanghihingi sa kanya na 2 tao. Porsyento nila. Alam ni BP Sara kung paano magnakaw sa gobyerno. Kung magnanakaw po si BP Sara, hindi po niya tsatsani, hindi po siya magnanakaw ng tsani. Mary Grace Piatos, bakit ayaw niyo sabihin kung magkano yung binigay kay Langit-ngit? Ayaw niyo sabihin kung magkano yung binigay kay Boy Tabingi? Ayaw niyo sabihin kung magkano binigay kay Cuba? Bakit? Kasi maliliit. Maliliit. 70,000 kay Mary Grace Piatos. 70,000, Vice President ka? Magnanakaw ka, 70,000 na nakawin mo? Ang pahiwatig pa ng mga yan, hindi dyan sa hearing, pero yung pinapakita po nila sa mga magnanakaw, hindi nakaw na media. Yung mga perma daw ni BP Sara, kahawig ng mga perma ng mga Mary Grace, Vice President ng Pilipinas, siya mismo ang pipirma para nakawin yung 1,000. Putang, minaliit nyo naman masyado yung Vice President ng Pilipinas. Anak ng pupa, mag-isip naman kayo. Tangina kahit sino hindi maniniwala.